sabay natin alamin ang totoo. Ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Tula at musika, ihandog sa Diyos na masaya. Pagkat sa piling niya, tayo may pag-asa. Walang hanggang ligaya. Tayo na magsama-sama. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Mapalaga naman ang bumabasa. Katwiran ng Ama ay mauunawa. Kaya't buksan ang Biblia, tayo na magsalo-salo. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang turo ng ating Ama ang siyang dapat lakaran. Sa KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Magandang araw mga bata. Magandang araw po, Kuya Eric. Mukhang abala kayo ngayon ha. Ano bang ginagawa nyo? Kuya Eric, kanina pa po sila nagsusulat. Di ko naman po maintindihan yung sinusulat nila. Ibang language ata yan, Alicia. Talaga? Marunong kayo magsulat ng ibang lingwahe? Di po, Kuya Eric. Nagpa-practice lang po kami kung paano po isulat ang baybayin. Interesting po kasing pag-aralan kung paano yung paraan ng pagsusulat ng alpabetong Pilipino noon. Siguro, pag-aralan natin ang kasaysayan ng ating alfabetong Pilipino. Gusto nyo ba yon? Opo, Kuya Eric. Siguradong marami po sa amin na hindi pa nakakaalam nun. Maaari, Lexter. Alam nyo, noon, may paraan din ng pagsulat ang mga naging unang tao noon eh. Gumagamit sila ng tapyas na bato bilang sulatan. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Habakuk 2:2. At ang Panginoon ay sumagot sa akin at nagsabi, isulat mo ang pangitain at iukit mo na malinaw sa mga tapyas na bato upang makatakbo ang bumabasa niyaon. Mahalaga po talaga kung pag-aaralan natin ang kasaysayan ng ating pagsulat, tulad po sa nangyari noon. At yan ang ating verse of the day. Simulan na natin ang ating pag-aaralan tungkol sa kasaysayan ng alfabetong Filipino. Saan ba ito nanggaling at paano ito nagsimula? At alamin din natin kung ano na ang mga naging pagbabago nito. Lahat ng yan sa pagbabalik ng KNC Show! Magandang araw mga bata! Nung nakaraan ay napag-aralan natin ang mga tula pati na ang mga elemento nito. At para sa kaalaman nating lahat, ang tula ay ginagamit noon sa balagtasan. Ang balagtasan ay isang uri ng pagtatanghal na sumikat noong panahon ng mga Amerikano. Alam niyo ba kung paano ito isinasagawa? Yan ang aalamin natin ngayong araw. Pag-aaralan natin ang balagtasan.
Ang balagtasan ay isang uri ng pagtatalo na ginagawa sa pamamagitan ng pagtula. Ito ay galing sa pangalan ni Francisco Baltasar Balagtas. Binuo ito sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Ito ay binubuo ng tauhan na para bang nagtatalo sa isang korte o may isang lawyer, kriminal at nagrereklamo. Ang layunin ng balagtasan ay makapagbigay aliw sa mga manonood nito. At dito na ipapakita kung gaano kayaman ang ating wika dahil sa iba't ibang uri ng wikang Pilipino ang ginagamit dito. Naipapakita rin dito ang angking talento ng mga Pilipino pagdating sa pagsasalita at pakikipag-ugnayan sa mga manonood sa pamamagitan ng kanilang ginagawang usapin. May sining o art, diba? Mukhang masaya rin gawin ng balagtasan. Nakakaliw itong gawin kasama ang ating mga kaibigan. I-practice din natin ito para mas maasa pa ang ating pagsasalita ng ating wika. Kung loloobin ng Diyos, muli tayong magkita-kita at samahan niyo ulit ako dahil tayo mga batang artistic. Magandang araw mga bata! Buwan ng wika na ngayon at alam kong may mga activities at program na ginagawa sa ating paaralan. Ilan na dyan ang mga poster making, paggawa ng tula at marami pang iba. Lahat ng yan ay gusto kong salihan. Pero ang gusto kong i-challenge ay ang paggawa ng tula. Lalo na kung maganda ang gamit mong panulat. Mas nakaka-enjoy, di ba? Kaya ang naisip kong gawing project ngayon ay isang uri ng panulat na ginamit ng mga naunang manunulat noon. Di man katulad ng mga sinaunang ballpen o panulat ang gagawin ko ngayon, pero gusto ko itong subukan. Ang tawag nila dito ay quill pen. Kaya tara, samahan niyo akong gawin ito. Ihanda na ang mga kailangan nating materials tulad ng ballpen, construction paper, Japanese paper, glue gun, scissors, at color pens. Makinig at manood mabuti at ihanda ng mga gamit para makapagsimula na tayo. Una, balutan natin ng Japanese paper ang ballpen gamit ang glue gun. O kids, mag-ingat sa paggamit ng glue gun ha. Magpatulong tayo sa mas nakatatanda sa atin. Sunod, gumawa naman tayo ng isang feather gamit ang construction paper. Lagyan ito ng design gamit ang color pens. Idikit ang ginawa nating feather sa ballpen na binalutan natin. Gumawa pa tayo ng isang quill pen gamit ang ibang kulay ng Japanese paper. O ayan mga bata, meron na tayong quill pen. Di man ito talagang quill pen, pero ang idea nito ay nagawa natin. Pero ano man ang panulat na gamit natin sa tula o awit o kung ano man ang sinusulat natin, sikapin lang na tama ang pagsulat pati ang lengguwahe nito. At dahil pinagdiriwang natin ang buwan ng wika, makaisa tayo sa pag-alam ng kasaysayan at pinanggalingan ng ating wika, pati na ang mga letra nito. Marami pa tayong gagawing art project mga bata, kaya samahan niyo ulit ako sa susunod at sama-sama nating sanayin ang ating kaalaman dito lang sa Kids Craft. Magandang hapon po, Tagapangulong Almario. Magandang hapon naman sa iyo, Bensi. May alpabeto din po ba tayong mga Filipino? Oo, yun ang isa sa ating dapat ipagmalaki. O meron tayong tinatawag na baybayin. Yung aming libro tungkol sa orthography, yung mga letters ng ating baybayin. Ito ay sariling yaman ng mga Filipino na dapat nating ipagmalaki. Ibig sabihin ito, hindi ito bigay ng kahit sinong bansa. Inimbento ito ng ating mga ninuno
bago pa dito dumating ang mga Espanyol, nang pag-aralan ito noong 1880s ni Trinidad Pardo de Tavera, nakakita siya ng mga samples ng ganito rin halos ng mga baybayin na ginagamit ng mga Ilocano, ng mga Bisaya, ng mga Pampango, at iba pang lugar sa Pilipinas. Ibig sabihin, malawak na ang nararating nitong baybayin. At pinag-aralan nila ito. Ito, isang libro namin. Ito ay sinulat ni Pedro Andres de Castro noong 17th century. At ito ay isang mahabang pag-aaral na sinulat ng isang Espanyol kasi naniniwala siya na hindi dapat patayin ang baybayin. Kaya gumawa siya ng pag-aaral para ipaliwanag sa kanyang kapwa mga Espanyol kung paano gamitin ang baybayin sa pagsulat at pagbasa. Ngayon nga ay merong isa bill na panukalang batas. Nung panukalang batas na yon na ipaturo ang baybayin sa mga paaralan. Mangyayari lamang bilang bahagi ng ating pagmamahal sa sarili nating kultura, ay dapat marunong din tayo nito. Paano po na-develop ang alpabetong Filipino? Siyang nag-isip kung saan nakinig, dun sa mga sounds na ginagamit ng ating mga ninuno, tapos nilapatan niya ng bawat tunog, lalapatan mo ng titik. At itong ating baybayin, very efficient. Talagang yung pinaka-importanting mga tunog ay may kalapat na letra. At yung correspondence ng letra at ng tunog is 1:1. Kaya madaling gamitin eh. Kaya ito ang isa sa, kung tutuusin, ay maituturing nating perfectong alphabet. Maraming salamat po. Ay, maraming salamat din, Bensi. Nakakawili po palang pag-aralan ng tungkol sa kasaysayan ng alpabetong Pilipino. At mahalaga din po pala na alam natin ang mga pinagdaanan at pagbabago nito. Malaki talaga ang naging bahagi nito sa ating kasaysayan. At bilang Pilipino, dapat lang na alam natin ito. Ngayon ay punta na tayo sa ating Bible story. Sige po, Kuya Eric. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pagsusugo ng Panginoon kay Jonas sa malaking bayan ng Ninive. Pero sa halip na sa Ninive, ay sa Tarsis po siya pumunta. Nagpasapit po ang Panginoon ng malakas na hangin sa dagat na halos masira na po ang kanilang sinasakyan dahil sa pagtakas ni Propeta Jonas. Oo, at pagkatapos nga ng mga bagay na iyon, heto naman ang sumunod na nangyari. Basahin na natin ang nakasulat sa Jonas 1:8 hanggang 17. Nang magkagayoy, sinabi nila sa kanya, Isinasamo namin sa iyo na iyong saysayin sa amin kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin. Ano ang iyong hanap buhay? At saan ka nanggaling? Ano ang iyong lupain? At taga saang bayan ka? Ako'y isang Ebreo at ako'y natatakot sa Panginoon, sa Diyos ng langit na siyang gumawa ng dagat at ng tuyong lupain. nang magkagayoy, nangatakot na mainam ang mga tao. At sinabi sa kanya, Ano itong iyong ginawa? sapagkat nalalaman ng mga tao na siya'y tumakas mula sa harapan ng Panginoon, sapagkat isinaysay niya sa kanila. Nang magkagayoy, sinabi nila sa kanya, Anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin? Sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos. Ako'y inyong buhatin at ihagis ninyo ako sa dagat. Sa gayoy ang dagat ay tatahimik sa inyo. Sapagkat nalalaman ko na dahil sa akin dumating ang malaking unos na ito sa inyo. Gayunmay ang mga lalaki ay nagsisigaod na mainam upang bumalik sa lupa. Ngunit hindi nila magawa sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos laban sa kanila. Kaya't sila'y nagsidaing sa Panginoon at nangagsabi, Ipinamamanhik namin sa iyo, O Panginoon, ipinamamanhik namin sa iyo.
Huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito. At huwag mong ihulog sa amin ang walang salang dugo. Sapagkat ikaw, o Panginoon, iyong ginawa ang nakalulugod sa iyo. Sa gayoy kanilang binuhat si Jonas at inihagi sa dagat, at ang dagat ay tumigil sa kanyang puot. Nang magkagayoy, nangatakot na mainam ang mga tao sa Panginoon, at sila'y nangaghandog ng isang hain sa Panginoon at nagsipanata. At inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Jonas. At si Jonas ay napasatihan ng isda na 3 araw at 3 gabi. Binuhat po pala si Jonas at inihagi siya ng kanyang mga kasama sa dagat, kung kaya tumigil ang dagat sa kanyang matinding galit. At napasatihan po ng malaking isda si Propeta Jonas ng 3 araw at 3 gabi na siyang inihanda po ng Panginoon upang siya'y lamunin. Pero ano po bang nangyari kay Propeta Jonas habang nasa loob po siya ng tiyan ng malaking isda? Yan naman ang ipagpapatuloy natin bukas kung loloobin ng Panginoon. Kaya't huwag kayong liliban. Bahagi na ng kasaysayan ng ating bansa ang pagkakaroon ng sariling alpabeto. Kaya nakakawili talagang pag-aralan ng tungkol dito. Mabuti na lang at naging interesado kayo tungkol sa kasaysayan ng ating alfabeto. Gaya na rin ang mga pag-aaral natin ng salita ng Diyos nung una. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Roma 15:4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Alam niyo ba na maraming dialekto at lengguwahe ang ating bansa? Ilan sa mga yan ang salita ng Bicolano, Kapampangan, Visaya at Ilocano. Kaya bukas kung loloobin ng Diyos, aalamin natin kung paano nagkaroon nito at gaano kayaman ang Pilipinas sa wika. Abangan nyo yan, ha? Bawat bansa at lahi ay mayroong sariling wikang namumutawi sa bawat labi. Ang wika ay kailangan sa pagkakakilanlan at magkaunawaan ang buong sambayan
hanggang dito muna mga bata. Bukas, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show. We'll teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show. We'll teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na